Good morning mga brother and sister. Kape. Sarap ng kape rito sa Sierra Madre. Meron kaming kasama si Lucky Me. Aso ni Benji. Ganito. Sobrang lamig po ngayon dito. Tumatagos hanggang buto. Ang lamig. Hindi mo maisipang Hindi man lang mo maisipang maligo. Maliligo kay sobrang lamig. At yung mga damit namin isang linggo na tuyo. Hindi pa matuyo-tuyo. Hindi po natutuyo mga damit dito. Gawa nung hindi ho nakakalusot yung araw sa mga mga puno at bihira rin po umaraw. Gawa nung lagi makulimlim, nakakatagos yung liwanag. Kaya panay hamog. Pagsapit ng gabi, talaga naman para kang nasa loob ng refrigerator. Napakalamig. Ayan, walang tigil ang lagaslas ng ilog. Ang tubig. Ito po buhay namin dito. Isang linggo na kami rito sa area na to. Medyo nasanay-sanay na rin kami sa klima. Talagang napakalamig. Pero ganyan talaga. Adventure yan gusto mo na adventure sa buhay, yan. Magtiis ka. Tagam mo kaya ng kanin, kain siya. Ikanin dyan hindi po kami nawawalan ng apoy dito. Lagi kami nagpapausok. Gawa ng maraming mga insekto. Yan po aming lutuan. Yan po kami luluto. Hindi po sa baga. Gawa nung minsan ang hirap din magpa-apoy. Sige lang usok. At aming lutuan medyo pangkuan lang talaga ito, pangbutin lang. Tipid naman. Nakakailang bote na ba tayo? Dalawa? Dalawa. Dalawang bote pa lang kami. Isang linggo na kami rito. Ayan po. Ganito po ang buhay rito sa bundok ng Sierra Madre. Nung nakarang araw, bumaba kami dahil naubusan kami ng supply. At kahapon, umakyat kami rito. Sumama naman tong aso ni Benji. Ayan, si Lucky Me. Kahit anong taboy namin para umuwi, ayaw. So, talagang sumunod siya. Kaya sinama na lang namin. Hirap na hirap siya dyan sa ilog sa mga malalaking bato. Binubuhat namin. Kailangan namin buhatin. Matanda na tong aso na to wala na tong ngipin Pero mabait naman. 13 years, mahigit. Oo. O mga 15 yata. Oo, edad niya Kaya Kasi yung panganay ay yung pangalawang anak ni Benji. 12 na yata yun mas matanda ito. Matanda ho ng 3 years daw ito Oo, di tanda na nga po yung aso na to. Okay na rin at meron kaming dito, meron kaming libangan. Meron kaming kausap kahit hindi nasagot. Paminsan-minsan. Pero kailangan namin alagaan sa pagkain at kawawa naman. Sobrang lamig kasi. Oo, sobrang lamig. Kaya ginawa namin siya ng higaan dito kagabi. Yan, karton. Buti lang may mga karton kaming tira-tira. Nailatag sa kanya.
Buti may natira pang karton at hindi na igatong lahat. Kawawa naman yung aso. Dito po sa Sierra Madre, kuan po ito, forest reserve ito ang pagkakalam namin sa gobyerno. Kaya napakaraming malalaking kahoy dito. Matataas. Yun nga lang, dahil minsan ang mga katutubo nangangailangan at wala silang ibang hanap buhay. Napuputol nila ang iilan, pero ilan lang naman, bihirang-bihira pati, lalo na sa lugar na ito. Hindi sila basta-basta makakaputol dito ng kahoy. Kung meron lang din naman sa baba, gawa nung napakalayo na nito at napakahirap magbaba ng mga kahoy. Dahil sa sobrang baybay ilog pababa. Po mga kahoy rito, mga tuwid, malalaki na nga, bagsak na nga lang po yung mga luma na, ayan o, iba. Pero dahil bawal nga ito putulin, maliban sa kahit mga katutubo, pinagbabawalan din po na putulin ito. Kaya lang hindi, dahil sa hirap po ng buhay ng mga kababayan nating katutubo, wala po silang ibang mapagkunan ng pagkakapirahan, kabubuhay. Napipilitan minsan sila kahit na bawal. Pero bihirang-bihira naman. Yun lang siguro kung talaga matindi pa ang kailangan nila. Napipilitan silang gumawa ng illegal. Kasi binabantayan po ito ng DNR Bawal na bawal po rito magputol. Yun nga lang, napakalayo para bantayan. Ang kadrasang hanap buhay nito ay pag-uuway. Napakarami pong uway dito. Pinapasok po lang mga kagubatan na yan at nangunguha ng mga uway. Yung yantok. Iba, nangangaso. Yun ang mga nakakarating sa lugar na ito. Mga nangaso at mga nag-uuway. Yung mga at pagkataginit, yung mga nangunguha ng pulot, kyutan. Yung po'y nakakarating din dito sa area na ito. Pero maliban doon, wala nang ibang pupunta rito kung wala namang talagang sadya na dito lang makikita. Yun lang po, magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa panonood.